Sa mga hindi nakakaalam ay napakaraming misteryo sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maipaliwanag ng mga siyentipiko. At sa lahat ng bansa sa mundo ay isa talaga ang China sa siksik sa mga kakaibang misteryo. Paano ko nasabi? Dahil mapahanggang ngayon ay patuloy pa ring may mga natutuklasang kababalaghan sa bansang ito. Halimbawa na lang ay sa China may natagpuang higanteng metal pipes na tila mas matanda pa sa panahon na hindi pa naiimbento ang bakal. Bukod pa may natuklasan ding mga nakatagong pyramid sa kanila at ito ay sumasalungat sa kanilang kasaysayan. At meron pang nakitang mga guho ng sinaunang lungsod na ikinagulat ng karamihan at ang mas nakakagulat pa ay may natagpuan din silang mga napakalawak na cave system na tila ginawa ng kamay ng tao. At ilan pa lang yan sa mga kakaibang misteryo ng China. At sa video nga na ito ay mas tutuklasin pa natin ang ilan sa pinakamisteryoso at pinakamalalaking sinaunang istruktura sa China na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga eksperto. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. At ang number 1 natin ay ang The Longyu Caves. Bago ang year 1992, ang maliit na nayo ng Xianbeikun sa Zhejiang province ng China ay may kakaibang view na matagal ng bahagi ng kanilang buhay. Makikita doon ang ilang malalaking square lake na palaging puno ng tubig at kahit anong panahon, hindi raw ito natutuyuan. Dahil dito tinawag ng mga lokal ang mga ito na bottomless ponds o mga lake na tila walang ilalim. Bukod pa ay may mga isda rin sa loob nito kaya madalas itong puntahan ng mga mangingisda. Sa kabila nito may isang pangyayari noong summer ng 1992 ang nagbukas ng isa sa pinakamalalaking misteryo sa modernong archaeology. Isang residente ang nakahuli ng napakalaking isda mula sa isa sa mga lake at tumitimbang ito ng mahigit 30 pounds. At dahil sa pambihirang huli, lalong naging mausisa ang mga tao sa lugar. Naisip nilang alamin kung gaano nga ba talaga kalalim ang lake. Kaya nagpasya silang bombahin palabas ang tubig at sa loob ng 5 days na tuloy-tuloy na pagbomba, unti-unting bumaba ang level ng tubig at doon nila nakita ang isang bagay na hindi nila inaasahan. May nakita silang hagdang bato na paibaba sa ilalim ng lake. Parang may nakatagong istruktura sa kailaliman. Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang operasyon. Pagkatapos ng 17 days ng walang tigil na pagbomba ng tubig, tuluyang lumantad ang nakakagulat na katotohanan. Hindi pala ito ordinaryong lake. Sa ilalim nito ay may napakalalaking kuweba na malinaw na ginawa ng tao at dahil dito, mas pinatuyo pa nila ang iba pang lake at dito natuklasan pa nila ang 5 pang malalaking cavern at 19 pang mas maliliit na kuweba. At ang bawat pangunahing cavern ay may lawak na nasa pagitan ng 18 hanggang 34 meters at may ilan ding umaabot pa sa 20 meters ang taas. Makikita din dito na may mga haliging sumusuporta pa sa kisame. May maayos na disenyo at may kakaibang hugis pa na tila pinagplanuhan talaga ng mabuti. At mas lalo pang namangha ang mga eksperto nang makita nila ang mga marka sa dingding at kisame. Makikita ang libo-libong bakas ng pait na tila pare-pareho ang pagkakagawa. At nang kumalat ang balita sa buong China, maraming tao ang agad na naging interesado. Noong una, may mga nagsabing baka likas na nabuo ang mga kuweba. Pero habang pinag-aaralan ito ng mga archaeologist, naging malinaw na hindi ito gawa ng kalikasan. Masyadong organisado ang pagkakadisenyo nito. Iba rin ito sa mga karaniwang sinaunang minahan, quarry o ceremonial caves na natagpuan sa ibang bahagi ng bansa. At ang isa pang kakaibang detalye na nakita nila ay bawat kuweba ay may iisang entrance lamang. Ang entrance na ito ay konektado sa isang patayong lagusan na may hagdanang inukit sa bato. Sa pamamagitan nito nakakapasok ang ulan at tubig mula sa ibabaw. At mayroon ding komplikadong sistema ng drainage channels at mga hukay na nagsisilbing water traps para kontrolin ang daloy ng tubig. At hindi lang yun. Ang mga cavern ay nakaposisyon mula south hanggang southwest. Dahil dito, mas maraming sikat ng araw ang pumapasok sa loob. Maging ang mga gilid ng dingding ay hindi basta patayo. Bahagya itong naka-inclined upang mabawasan ang bigat na dinadala ng kisame at maiwasan ang pagguho. Ipinapakita nito na ang mga gumawa nito ay may malalim na kaalaman sa engineering. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, posibleng hinukay ang mga kuweba mula sa itaas pa ibaba at unti-unti nilang inalis ang bato kada layer gamit ang iba't ibang laki ng pait. Sa katunayan may ilang sinaunang chisel na natagpuan pa sa isa sa mga cavern at dito lalo pang naging misteryoso ang lahat. Ang mga marka sa dingding ay sobrang pantay at halos magkakapareho, para bang ginawa ng makina. May mga mananaliksik pa na napansing kahawig nito ang mga pattern na nalilikha ng modernong drilling equipment.
At kapag ikinumpara ang mga marka sa Longyu Caves sa mga bakas ng makabagong makina ngayon, nakakagulat ang pagkakahawig ng mga ito. Halos pareho ang hitsura. Dahil dito may mga nagtatanong, posible bang advanced technology ang ginamit ng mga taong gumawa nito? Hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot kung sino ang gumawa ng Longyu Caves, kailan eksaktong ginawa ang mga ito, at para saan talaga ang buong proyekto. Ilang dekada na itong pinag-aaralan ng mga archaeologist ngunit nananatiling palaisipan ang maraming detalye. Sa katunayan, kaunti lamang ang mga makasaysayang impormasyon na tumutukoy rito. May isang sinaunang poem mula sa 19th century na isinulat ni Wuyo na nagbanggit tungkol sa lugar, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung paano o bakit itinayo ang mga kuweba. Sa kabila nito may natagpuan ding mga glazed clay pots sa sahig ng mga cavern. Ayon sa pagsusuri, mula pa ang mga ito sa panahon ng Western Han Dynasty, mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Ipinapahiwatig nito na mas matanda pa sa mga palayok ang mismong mga kuweba. At kung mano-manong ginawa ang lahat ng kuweba gamit lamang ang simpleng kagamitan, malamang naaabuti ng maraming siglo bago matapos ang proyekto. Dahil sa laki ng konstruksyon, may mga eksperto na naniniwalang baka isang emperador o makapangyarihang pamahalaan ang nagpundo rito. Ngunit kung ganun nga, bakit halos walang impormasyon tungkol dito sa kasaysayan? At ang isa pa sa pinakamalalaking misteryo ng Longyu Caves ay ang mga marka sa dingding. Napansin ng mga mananaliksik na halos lahat ng ukit ay magkakapareho at nakaayos sa eksaktong 60-degree angle. Napakahirap gawin nito kung mano-mano lamang ang ginamit na kagamitan. Dagdag pa, batay pa sa mga kalkulasyon, milyon-milyong cubic meters ng bato ang kailangang alisin upang malikha ang buong sistema ng kuweba. Ang sandstone din ay may timbang na humigit kumulang 3 tons bawat cubic meter, kaya ang kabuuang bigat ng nahukay na bato ay umaabot sa milyon-milyong tonelada. Pero narito ang mas nakakagulat. Wala ni isang malaking tambakan ng bato ang natagpuan sa paligid. Walang bakas ng mga dating worker camps. Walang sinaunang nayon na maaring tirahan ng mga manggagawa. Walang malinaw na ebidensya kung saan dinala ang napakalaking dami ng batong inalis mula sa mga kuweba. Sa isang proyekto na ganito kalaki, dapat sana ay may mga bakas na naiwan. Ngunit hanggang ngayon tila naglaho na parang bula ang lahat ng ebidensyang iyon. At hindi lang Longyu Caves ang ganitong uri ng misteryo. Sa iba't ibang bahagi pa ng China, mayroon ding iba pang sinaunang kuweba at underground structures na nagpapakita ng kahangahangang engineering. Dahil dito, lalo pang tumitindi ang tanong. Gaano nga ba kaunlad ang ilan sa mga sinaunang sibilisasyong minsang namuhay sa rehiyong ito? Maraming teorya ang lumitaw sa paglipas ng panahon. May nagsasabing isa itong sinaunang quarry. May naniniwalang underground storage facility ito. May ilan ding nagmumungkahing maaring lugar ito ng mga monghe o espesyal na komunidad. Ngunit sa kasalukuyan wala pang sapat na ebidensya upang mapatunayan o tuluyang pabulaanan ng alinman sa mga teoryang ito. At tulad ng Longyu Caves, ang susunod sa ating listahan ay tiyak na mas magpapagulat pa sa iyo. Ang kasunod at ang number 2, the Yangshan Quarry. Sa labas ng lungsod ng Nanjing sa China, may isang sinaunang lugar na hanggang ngayon ay nagbibigay ng malaking palaisipan sa mga historian at engineer. Ito ang Yangshan Quarry. Sa unang tingin, mukha lang itong lumang quarry o pinagkukunan ng mga bato. Pero kapag nilapitan mo ang mga naiwan dito, makikita mong hindi ito ordinaryong lugar. Sa loob ng maraming siglo, dito kinukuha ang mga batong ginamit sa malalaking gusali at monumento sa Nanjing. Pero may nakita ditong kakaiba. May nakita ditong isang higanting stone stele na inabandona noong panahon ng Yongle Emperor noong early 15th century. Noong year 1405, iniutos ng Yongle Emperor na gumawa ng napakalaking monumento para sa Ming Shaolin Mausoleum, ang libingan ng kanyang ama. Ang plano ay hatiin ito sa 3 bahagi. Una, ang malaking base. Pangalawa, ang katawan ng stele. At pangatlo, ang ulo nito na lalagyan sana ng dragon design. Nang makita ito ng mga eksperto ay napagtanto nila na may malaking problema. Paano ililipat ang ganitong kalaking bato mula Yangshan papunta sa Ming Shaolin? At paano nila ito itatayo ng maayos? Sa huli naging malinaw ang sagot, hindi nila kaya. Kaya hindi ito natuloy. Kaya iniwan ang proyekto at hanggang ngayon nananatili sa quarry ang 3 dambuhalang piraso nito. Ang base ng stele kasi ay sobrang laki. May habang 99.6 feet at kapal na 43 feet at taas na 52 feet. Tinatayang tumitimbang ito ng 16,250 metric tons. Dahil dito, itinuturing ito ng ilan bilang pinakamalaking batong naputol ng kamay ng tao. Para maintindihan kung gaano ito kabigat, isipin mo ito. Mas mabigat ito ng mahigit 13 times kumpara sa isa sa pinakamalaking kilalang megalithic block sa Baalbek, Lebanon na tumitimbang ng humigit kumulang 1,200 tons.
Kung naitayo sana ito, aabot ito sa 162 feet ang taas. May lapad itong 35 feet, kapal na 14 feet at bigat na 8,799 tons. Ang ulo naman ng stele ay hindi rin basta-basta. May taas itong 35 feet, lapad na 67 feet, kapal na 28 feet at bigat na 6,118 tons. Ngayon isipin natin, kahit sa modernong panahon, gamit ang cranes, trucks at heavy machines, ang paggalaw ng isang 16,000 ton block ay halos imposibleng gawin. Kaya natural lang na may tanong na bumabalik sa isip ng mga tao. Ano ang alam ng mga sinaunang manggagawa noon? Anong klasing paraan o teknolohiya ang meron sila para subukang gumawa ng ganito kalaking bato? Pero hindi lang ang unfinished stele ang misteryo sa Yangshan Quarry. Sa paligid nito makikita pa ang matataas at patag na pader ng bato. Ibig sabihin ay milyon-milyong toneladang bato na ang naalis noon pa. Ang kakaiba pa, hindi ito mukhang karaniwang quarrying method. Hindi ito basta hukay lang o random na pagputol ng bundok. May mga bahagi na sobrang tuwid, sobrang linis at tila pinagplanuhan talaga ng mabuti. At sa ilalim pa ng ilang malalaking bato may mga parisukat na butas. Posibleng ginawa ang mga ito para sa pag-angat o paggalaw ng bato. Pero ang presisyon ng mga hiwa at ang kinis ng ilang surface ay nagpapakita ng skill na mahirap ipaliwanag kung simpleng kagamitan lang ang ginamit. May mga tuwid na groove sa mga dambuhalang bato na parang gawa ng isang taong sanay na sanay kontrolin ng bato. Para bang alam nila kung paano hubugin ang bundok na parang kahoy lang itong inuukit. May ilan ding nagsasabing ang sobrang lumang itsura ng surface ay maaring palatandaan na mas matanda pa ang lugar kaysa sa karaniwang estimate. Sa ibang bahagi ng complex, may mga squared cavities pa na nakaukit sa bato. Ang mga anggulo nito ay halos 90 degrees. Kung bronze tools lang ang ginamit, napakahirap isipin kung paano nila nagawa ang ganitong kaayos na hiwa. May mga kakaiba ring malalaking knob o nakausling bahagi sa ilang istruktura na dagdag pa sa misteryo ng lugar. At tulad ng maraming sinaunang proyekto, may madilim ding kwento na nakakabit sa Yangshan Quarry. Ayon sa local legend, ang mga manggagawa rito noon ay kailangang makapagtapos ng takdang dami ng durog na bato bawat araw. Sinasabing kung hindi nila maabot ang kwota na 33 sheng ng crush truck, maaring parusahan sila ng malupit. May mga kwento pa nga na ang ilan ay pinapatay agad kapag pumalya. Dahil sa sobrang hirap ng trabaho, sakit at pagod, marami raw ang namatay sa lugar. Kaya isang kalapit na village ang tinawag na Fento, na ang ibig sabihin ay parang grave mound o tambakan ng libingan. Hanggang ngayon para itong tahimik na paalala ng bigat na binayaran ng mga taong nagtrabaho sa quarry. Pero kahit may mga kwento tungkol sa mga manggagawa, nananatiling palaisipan ang pinakamalaking tanong. Paano sana nila ililipat ang mga batong ito? At kung may mga bato nang nailipat noon, paano nila nagawa iyon? At kung namangha ka na dyan ay mas mamamangha ka din dito. Ang number 3 ay ang Dahuashan Grottos. Kung ang Longyu Caves ay sapat na para magbigay ng malaking palaisipan, hindi pala ito nag-iisa. Noong year 2000, isang magsasaka ang nangunguha ng kahoy sa isang burol ng aksidente siyang mahulog sa isang napakalaking kuweba. Sa loob ng maraming dekada, ginagamit ng mga taga roon ang parehong daan. Pero kakaiba, wala ni isang nakadiskubre ng malaking lunggang ito bago ang aksidenteng yon. Nang kumalat ang balita, agad itong nakarating sa village head at sa local government. Doon nagsimula ang mas malawak na survey sa lugar. At ang natuklasan nila ay hindi lang isang kuweba. May 36 artificial grottos palang nakatago sa Flower Hill na umaabot ng halos 5 kilometers. Itinuturing ang mga ito bilang ilan sa pinakamalalaking sinaunang underground structures sa China. Tinatayang hindi bababa sa 100,000 tons ng bato ang inalis para magawa ang mga grottos. Pero tulad ng Longyu Caves, may isang malaking problema. Walang natagpo ang tambak ng mga batong inalis. Mas nakakagulat pa, hindi kalayuan sa Huashan. May isa pang lugar na may 36 grottos din na halos kapareho ang pagkakagawa. Ibig sabihin, posibleng marami pang ganitong cave systems ang nakatago at hindi pa natutuklasan. Sa ngayon, 3 grottos pa lang ang bukas sa publiko. Ito ay Grotto 2, Grotto 24 at Grotto 35. Ang karamihan ay nananatiling hindi pa lubusang nagagalugad. Ang Grotto 2 na kilala rin bilang Huanxi Cave ay may napakalaking opening hall. Umaabot ito sa 140 meters ang haba at sumasakop ng mahigit 1 acre. May 2 levels ito pero ang lower level ay hindi pa ganap na nahuhukay. Sobrang lawak ng main hall nito na kasya raw dumaan ng isang sasakyan sa loob. Pero hindi tulad ng mga modernong tunnel na pantay at planado ang layout. Ang Huashan Grottos ay may kakaibang ayos. May mga kwarto at haligi na parang random ang placement.
Pero kahit ganito ang itsura, malinaw na hindi ito natural. Makikita pa rin sa loob ang tool marks sa mga dingding. May mga haliging iba-iba ang hugis at laki. May malalalim na pools na laging may tubig. Ang tubig na ito ay mataas sa minerals, pero kakaiba, walang isda. Karaniwan, nasa 4 na metro ang taas ng kisame. Malamig din sa loob buong taon, nasa 15 degrees Celsius lamang. Kaya kapag summer, para itong natural na taguan mula sa init. Sa loob minsan ay makikita ang malamig na mist na parang manipis na ulap na gumagapang sa sahig ng cave. Habang hinuhukay ang Grotto 2, may natagpuang piraso ng porcelain plates at ilang iron tools. Pero maliit lang ang mga kagamitang ito, halos kasing laki ng rice bowl. Kaya mahirap paniwalaan na ito ang ginamit para gawin ang napakalaking grottoes. Mas posible na may nakadiskubre ng cave noong mas huling panahon, nagdala ng mga gamit at ginamit ang lugar bilang pahingahan o retreat. Pero ang mas nakakagulat, may natagpuan ding dinosaur footprints sa Grotto 2. Tinatayang mula pa ito sa 65 million hanggang 120 million years ago. Meron ding petrified wood fossil na tinatayang nasa 150 million years old. Ang Grotto 35 naman, na tinatawag na underground palace, ay mas lalo pang nagpapalalim sa misteryo. Umaabot ito sa 170 meters ang haba at may lawak na higit 3 acres. Tinatayang mula sa cave na ito pa lang, nasa 50,000 metro kubiko ng bato ang maaaring naalis. Sapat iyon para punuin ang 15 Olympic-sized swimming pools. Sa loob nito may malaking hall, mga pool, pillars, at iba't ibang laki ng kwarto sa magkabilang gilid. Ang pinakamababang bahagi nito ay tinatawag na clear water pool. Ang kakaiba, ang pool na ito ay nasa 2 metro na mas mababa kaysa sa kalapit na Sinan River. Kung konektado ito sa ilog, dapat sana pareho ang level ng tubig, pero hindi. Ibig sabihin maaring may ibang pinanggagalingan ng tubig sa loob ng cave at hindi rin ordinaryong tubig ito dahil mataas ang mineral content at iba ang komposisyon kumpara sa freshwater ng ilog. Malapit sa entrance may 2-story H-shaped stone structure na nagbibigay sa mga bisita ng magandang view ng buong cave. Kapag tumingin ka mula roon, makikita mo ang laki ng lugar, ang kakaibang hugis ng mga haligi at ang tila hindi pangkaraniwang atmosphere sa loob. Ang ceilings, walls at pillars ay parang hindi pare-pareho ang disenyo. May ilang bahagi na parang natural. May iba naman na malinaw na ginawa ng tao. Dahil sa lighting sa loob, parang pumasok ka sa ibang mundo. May elevation difference din na umaabot sa 20 meters, kaya mas lalong nagmumukhang kakaiba ang buong lugar. Ang Grotto 2 at Grotto 35 ay may sloped ceilings na nasa 45-degree angle. Ang nakakabilib, tumutugma ang anggulo nito sa slope ng Flower Hill. Ibig sabihin, hindi lang basta naghukay ang mga gumawa nito. Alam nila kung paano sundan ang hugis ng bundok at panatilihing matatag ang loob ng cave. Ang Huashan Grottos ay maayos ang pagkakagawa at may magandang ventilasyon. Halos walang echo sa loob, kaya may mga nagsasabing bagay itong lugar para sa meditation. Sa buong grottos makikita ang iba't ibang tool marks. Parang sinubukan ng mga gumawa ang iba't ibang klase ng kagamitan habang hinuhubog ang bato. May mga marks na ikinukumpara ng ilan sa Longyu Caves, Yangshan Quarry, Baalbek Petra at maging sa mga cave structures sa Turkey. Dahil sa pagkakapareho ng ilang pattern, may mga naniniwala na baka iisa ang uri ng knowledge o teknolohiya na ginamit sa mga lugar na ito. May mga nagsasabi ring ang tool mark sa ilang bahagi ay kahawig ng marka ng modern machines. Kaya lumabas ang mas matapang na teorya, baka ang mga ito ay gawa ng isang nawalang sinaunang sibilisasyon na may mas advanced na machinery kaysa sa inaakala natin. Pero hindi ito tinatanggap ng mainstream scholars. Para sa karamihan sa kanila, mas ligtas ipaliwanag ang mga grottos bilang gawa ng mga sinaunang manggagawa gamit ang kilalang tools ng panahon nila. Gayunpaman, kahit ang mas simpleng paliwanag ay maraming tanong pa ring hindi nasasagot. Ang Grotto 24 ay mas kakaiba pa. May 4 stories ito pero ang 3 levels ay nakalubog sa tubig. Tanging ang pinakamataas na level lang ang nasa ibabaw ng lawa. Para marating ito, kailangan pang sumakay ng bangka. Bawat level ay may 6 giant pillars. Ibig sabihin, may 24 pillars sa kabuuan. Mas rectangular at mas uniform ang mga haligi rito kumpara sa ibang grottos. Sobrang laki ng bawat pilar na kailangan ng hindi bababa sa 4 tao na magkahawak kamay para mayakap ito. Ang alignment ng pillars at beams ay sumusunod din sa slope ng burol, kaya iba-iba ang taas ng kisame. At dito lalong dumarami ang tanong, bakit ginawa ang grottos na may maraming palapag? Bakit may man-made pool sa loob? Saan dinala ang lahat ng batong inalis? Paano nila ito pinutol? Paano nila ito inilabas? At bakit halos walang bakas ng apoy sa loob? Isang pillar lang ang may palatandaan ng torch smoke.
Ang iba ay malinis, na parang hindi gumamit ng oil lamps o torches ang mga tao sa loob. Kung quarry ito, paano naghukay ang mga sinaunang manggagawa sa dilim? At kung bato ang habol nila, bakit dito pa sila naghukay sa loob ng bundok? Bakit hindi na lang sila kumuha ng sandstone sa open pit quarry sa ibabaw? Dagdag pa rito, hindi rin ganun kataas ang quality ng sandstone dito. Hindi rin ito tumutugma sa mga batong ginamit sa mga kalapit na archaeological sites. Kaya mahirap sabihing simpleng quarry lang ito. May ibang nagsasabing baka libingan ang mga grottos. Pero wala namang natagpuang tombs, burial objects o malinaw na funeral items. At sa kultura ng China, ang tubig sa loob ng libingan ay itinuturing na malaking problema. May nagsabi rin na baka storage area ito. Pero dahil basa at malamig ang loob, hindi rin ito ideal para mag-imbak ng pagkain, gamit o mahahalagang bagay. Isa pang teorya, maaring ginamit ito para sa mga sundalo. May historical records na nagsasabing may mga tropang nagtipon malapit sa lugar. Pero kung para lang sa mga sundalo, bakit gagastos ng napakalaking oras at lakas para gumawa ng ganitong underground complex? Paano sila magluluto? Saan sila kakain? Paano sila kikilos sa isang lugar na kulang sa liwanag at dry spaces? At kung iisa lang ang pasukan, hindi ba madali silang matrap kapag may sumalakay? Kaya hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang Huashan Grottos. Ang laki nito, ang dami ng trabahong ginawa, ang pagkawala ng hinukay na bato at ang katotohanang nanatili itong nakatago hanggang year 2000. Lahat ng ito ay mahirap baliwalain. May mga naniniwala na ang Huashan Grottos kasama ng Longyu Caves, Yangshan Quarry, Baalbek, Petra at iba pang ancient sites ay maaaring bakas ng isang nawalang sibilisasyon na may teknolohiyang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Pero kung may ganitong sibilisasyon nga sa China, may ebidensya ba talaga? Tignan natin ito. Noong year 1996, isang archaeological discovery ang nagbukas ng posibilidad na may mas matandang civilization pa sa China kaysa sa matagal nating inaakala. At dito na natin ipasok ang number 4, ang Dabaigong Pipes. Patunay ito na meron ng matandang civilization sa China. Noong year 1996, may natuklasang kakaibang mga tubo malapit sa Mount Baigong sa China. May iba't ibang sukat ang mga ito, mula sa halos kasing nipis ng toothpick hanggang sa ilang pulgada ang lapad. Dahil nakabaon mismo sila sa mga bato, agad na lumitaw ang tanong, natural ba ang mga ito o gawa ng tao? Naging sentro ng atensyon ng mga tubo matapos lumabas ang mga ulat na maaring mahigit 5,000 years old na ang mga ito. Kung totoo, mas matanda pa sila kaysa sa kilalang panahon ng iron smelting sa China. May mga researcher ding nakakita ng mga kalawanging tubo sa loob ng mga kuweba sa lugar. Ang ilan ay tila konektado sa bundok at sa ilalim ng lupa na nagbigay daan sa mga teoryang baka bahagi sila ng sinaunang water system. Mas lumalim ang misteryo ng matagpuan ng iba pang mga tubo malapit sa Lake Tozon. May ilan na nakabaon sa ilalim ng lawa habang ang iba naman ay nakausli sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang sumailalim sa mas detalyadong pagsusuri ang mga ito, lumabas ang mas simpleng paliwanag. Ayon sa mga pag-aaral ni Li Shaolin at iba pang researchers, posibleng hindi talaga mga tubo ang mga ito kundi fossilized roots o sinaunang ugat ng puno na napalitan ng mga mineral sa loob ng napakahabang panahon. Noong year 2003, nakakita rin ng mga scientist ng organic compounds at growth rings na sumusuporta sa teoryang ito. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang misteryo. Noong year 2007, iniulat na may ilang bahagi ng mga tubo na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang radioactivity. Hanggang ngayon, karamihan sa mga scientist ay naniniwalang natural formations lamang ang Baigong Pipes. Ngunit nananatili pa ring palaisipan ang ilang detalye tungkol sa kanilang pinagmulan. Number 5. The Great White Pyramid. Sa paligid ng Xi'an sa China, may daan-daang sinaunang pyramid na nakakalat sa malawak na kapatagan. Sa loob ng maraming taon, halos walang alam ang kanluran tungkol sa mga ito. Nagbago lamang iyon noong year 1912 nang maitala ng ilang American travelers ang kanilang mga obserbasyon tungkol sa mga pyramid ng China. Ngunit ang pinakakontrobersyal na kwento ay nagsimula noong year 1945. Habang lumilipad mula China patungong India, iniulat ng American pilot na si James Gaussman na nakakita siya ng isang napakalaking puting pyramid na tinatayang umaabot sa 300 meters ang taas. Ayon sa kanya, may tila kristal na bagay pa sa tuktok nito. Pagkaraan ng 2 years, may isa pang ulat na lumabas mula kay Colonel Maurice Sheehan na lalong nagpasikat sa alamat ng tinatawag na Great White Pyramid. Ayon sa ilang kwento, maaring doble raw ang laki nito kumpara sa Great Pyramid of Giza. Ngunit may isang problema. Hanggang ngayon wala pang natatagpo ang pyramid na eksaktong tumutugma sa mga paglalarawang yun. May mga researcher na naniniwalang baka nagkaroon lamang ng maling pagkakakilanlan
At ang nakita ng mga piloto ay ang mausoleum ng unang emperador ng China na si Qin Shi Huang. Ngunit hindi rin lubusang tumutugma ang paliwanag na ito. Samantala, marami sa mga piramid ng China ay hindi pa rin ganap na nahuhukay. Ayon sa Chinese authorities, nais nilang hintayin ng mas maunlad na teknolohiya upang maiwasan ang pagkasira ng mga posibleng laman ng mga estruktura. Dahil dito, nananatiling nakatago ang marami sa kanilang mga lihim. Mas naging kawili-wili pa ang usapin ng matuklasan ng sinaunang Kingdom of Shu, isang civilization na nagpakitang marami pa tayong hindi alam tungkol sa sinaunang kasaysayan ng China. Karamihan sa mga piramid ay gawa sa mud bricks at natakpan na ng damo at mga puno sa paglipas ng libu-libong taon. Mula sa malayo, madalas silang magmukhang ordinaryong mga burol. Noong year 2000, sinabi ng ilang Chinese officials na may humigit kumulang 40 pyramids sa paligid ng Xi'an pa lamang. At tulad ng ibang pyramid sa mundo, marami sa mga ito ay maingat na nakaayon sa cardinal directions. Isa sa pinakamahalagang discovery sa rehiyon ay nangyari noong year 1974 nang aksidenteng matuklasan ng dalawang magsasaka ang Terracotta Army. Libu-libong estatwa ng mga sundalo ang natagpuan sa libingan ni Qin Shi Huang na nagpapatunay kung gaano kalawak at kahanga-hanga ang mga sinaunang proyekto ng China. Hanggang ngayon hindi pa rin lubusang nahuhukay ang mismong libingan ng emperador. Dahil dito, naniniwala ang maraming archaeologist na marami pang lihim ang nakatago sa ilalim ng mga piramid at mausoleum ng China. At marahil, ang mga natuklasan natin ngayon ay simula pa lamang ng mas malaking kwento na naghihintay pang mabunyag.